Saan ka man naroon, magkaramay tayo sa OFW Journeys with Charm! Welcome to OFW Journeys, ang channel kung saan tayong mga ordinaryong OFW ang bida. For this episode, ang pag-uusapan naman natin is the 5 steps on how to effectively save and invest your money. Siyempre tayong mga OFW, we're working far in abroad, far from our families, most of us. Kaya siyempre importante na yung pinagtatrabahuhan natin, our hard-earned money, it's important that we are able to save them and invest them and make them grow. So first step is to have a specific and measurable financial goals. So tayo mga OFW, di ba nagpunta tayo dito sa abroad, ang goal natin is to give a better life for our family. So it's a really good goal, pero masyado siyang broad. So, hindi natin alam kung kailan na ba, kung na-achieve na ba natin yun, na nabigyan na ba natin ng better life yung family natin. Yung life ba na meron sila ngayon, is it the better life or the best life for them that we've been dreaming about? So, hindi natin alam kung na-achieve na ba natin siya kasi masyado siyang broad nga. So, it's not measurable. Kaya siguro, like me, sabi ko 2 years lang ako mag-a-abroad, pero ngayon 17 years na. Kasi, wala nga akong naset na goals, specific financial goals for our family before. We can set small goals that are achievable. And, syempre, dapat measurable din siya. Para alam natin kung kailan na ba natin na-achieve yung goal na yon. Kasi halimbawa, ako, save lang kami ng save dati na walang specific goal in mind. So, magsisave lang. So, in general, yan, meron tayong savings. Kaya lang, pag wala kasing specific goal, habang nagsisave tayo, minsan pag nakita natin, oops, kulang yung income ko ngayon, huhugot lang tayo ng huhugot dun sa pool of funds na meron tayo, pool of savings na meron tayo. Or, minsan naman pag nakita natin, oops, ang dami ko na palang savings wala pa naman akong specific thing na paggagamitan. So, minsan may tendency na magastos natin siya sa ibang bagay. Like, for example, pag may sale, diba? So, importante na yung mga savings natin, may specific purpose sila or may specific goal tayo in mind and dapat measurable. We need to separate our funds based on its purpose. And dapat measurable siya. May specific target para alam natin, oops, eto na-reach ko na yung goal ko para dito sa bagay na to. Then I can start with another goal. And that's step number 2. Prioritize. So, ano ba yung pinaka-importante na pag-ipunan natin ngayong mga panahon na to? Like for me and my family, ang important para sa akin ngayon, ang priority namin ngayon is to have an emergency fund. So, like ko naririnig yan pag nanonood ako ng mga financial advisor, mga how to manage your finances, laging sinasabi, dapat unahin mo munang punuin yung emergency fund mo. Pero, dati hindi ko siya nakikita as important. Kasi sabi ko, nandito kami sa UAE, sa Dubai, kung saan meron naman kaming medical insurance, kami mag-asawa, and yung mga anak namin. So, in case of a medical emergency, hindi na ako mag-aalala. Kasi, meron nga kaming medical insurance. So, sagot na yun ng insurance. And kung mawalan man ako ng trabaho, nandyan naman yung asawa ko. So, siya na muna yung bahala sa pamilya habang naghahanap ako ng work. Pero kasi ngayon, iba na ang situation. So, si husband, nakaalis na siya sa Dubai, bumalik na siya ulit sa Pilipinas to explore opportunities there. Kaya ngayon, ako na lang yung may steady source of income sa ngayon.
Siyempre, kailangan muna. Siyempre, pag nagsistart ka ng business, puro labas muna yan eh. So, ngayon, sa akin lang muna manggagaling yung steady source of income. Kaya, importante na meron kaming emergency fund. Yung dalawa kong anak ngayon, wala silang insurance. So, all the more na kailangan meron akong funds in case of medical emergency or yun nga, pagdating sa trabaho. So, yan yung priority namin ngayon. Next few episodes, we will dive deeper sa emergency fund. Gaano ka-importante ba to? Para saan ba to? Ano ba yung ideal na amount na emergency fund na meron tayo? So, I will try to make another video more specific to emergency fund. Third step is to set an order to your financial goals. Kasi kung sabay-sabay nating gustong i-achieve yung mga financial goals na yan, lahat ng mga gusto nating pag-ipunan, masyado tayong ma-overwhelm. So, dapat isa-isa lang. One step at a time. So, like for us, una, emergency fund. So, merong specific target, ideal amount of emergency fund para sa family namin. And then, pag napuno ko na yun, I will move on to the next financial goal. So, yun yung set an order step by step. And also, we can also create a timeline para sa ating savings plan or financial goals. Like for example, for us, alam naman natin magkano yung income natin. Ideally, is 3 to 6 months of your income or your expenses monthly. So, so alam natin kung anong amount. Kaya nga sabi natin, set specific and measurable goals. So, alam natin. So, pag na-reach ko na yun, alam ko kung around kailan ko siya ma-reach based sa matatabi ko from my income. So, yun yung timeline ko na mapuno ko yung emergency fund. Then, afterwards, I will move on to the next goal. So, ano ba yung mga financial goals natin na pwede nating iset? Like, for example, sa amin ng mga may kids, yung college education ng mga bata. So, yung eldest ko is 10 years old. So, mga around 6 to 8 years pa yung bubunuin ko para yung time na meron ako para makapag-save kami, para makapag-save sa emergency or sa educational college fund ng mga kids. So, medyo mahaba-haba pa yun. Yun yung timeline for that. Pero in between that 6 to 8 years, syempre, kahit pa paano gusto naman namin ma-experience mag-travel sa country na may snow. So, isiset ko rin yun. Hindi ko na napapaabuti ng 6 years yun. So, yung prioritizing or setting an order to your financial goals, it can be priority based on importance or priority based on time. Kasi, importance, like yung emergency fund, so sa akin, based on importance, very important siya. And based on time, siya yung pinaka-first ko na kailangang ipunin. Yung college fund, it's very important din. Pero hindi naman siya, kumbaga sa timeline, hindi pa siya nandun sa most kailangan ko ng ipunan. So, meron pa akong 6 to 8 months na mag-ipon. So, pwede kong isingit dun in between. Like, for example, in 2 years, gusto ko makapag-travel kami somewhere close by sa UAE na may snow. So, pwede kong iset yung how much ang kailangan kong ipunin, planuhin, and then, set ko na din yung timeline. Once we have already set our specific and measurable financial goals, and then we are already able to prioritize ano ba yung pinaka-importante sa mga financial goals na yan, and then those that we can start after a few years time or work on after a few years time. And then once we have already set an order to our financial goals, number 4 is we need to find the best place where we can keep this savings or where we can invest our money. So, kwento ko sa inyo yung mami ko. Yung mami ko, lagi yan siya may malaking bag.
Tas ang hilig niyang bag yung may maraming bulsa. So yan, lagi niyang lagi niyang ipit-ipit yung bag niya kahit saan siya magpunta. Kahit nakasakay siya sa bangka, mag-island hopping sa Palawan, bit pa rin niya yung bag niya yan. Hindi niya yan binibitawan. Kaya lagi namin siyang gino-joke na kayamanan niya yon. Which is true naman. Kasi yung mommy ko, yung maraming bulsa yung bag niya. Pagbukas mo ng bag niya, ang daming mga envelopes, marami pa ring bulsa sa loob. And napakabigat naman talaga. Pag tinignan mo yung wallet niya, akala mo yun lang yung laman ng wallet niya. Pero, pag kinapos yun, mamaya, bukas siya sa bulsa niya. Sa labas na bulsa, may mahuhugot yan na 20. Tapos, pag tingin naman niya sa loob, meron siyang bubuksan na maliit na envelope doon. Kala mo puro resibo lang, pero may nakasingit pala na 50 pesos. Tapos pag kulang pa, bubuksan niya yung kanyang maliit na pouch na lalagyanan ng mga makeup, na may maliit pang pouch sa loob, na pagbukas mo may envelope, yung pala may 100 pa doon. So parang para kang nagte-treasure hunt doon sa bag ng mami ko. So, yun ba yung best place para i-keep natin? Kumbaga tayo, ano yung way natin sa pagsisave? Saan ba natin nilalagay yung mga savings natin? Well, for example, syempre isang pinag-iipunan nga is yung emergency fund, di ba? Yung emergency fund, kaya nga tinawag na emergency kasi for emergency situation siya. So, dapat madali siyang hugutin, madaling kunin, madaling i-withdraw, dapat liquid siya. So, saan ba yung mga lugar or yung mga institutions or financial instruments na pwede natin paglagyan ng savings natin na pang-emergency fund? So, pwede naman na magtabi rin tayo ng cash on hand na pang-emergency. Like, for example, kasi syempre tayo mga OFW, hindi natin alam kung may mangyayari ba sa bansa na kung nasaan tayo ngayon. Although I'm very thankful to God na nandito kami sa UAE, Dubai, which is a safe place. Pero syempre, hindi natin alam kung anong pwede mangyari anywhere. So, maganda rin yung meron tayong naitatabing pera, di ba? In case of emergency. So, like, maybe 1 month of your salary to cover your expenses for 1 month. Ako naman iniisip ko, kasi nga, nasa malayo kami. So, gusto ko magtabi or yung nakatabi ko is pwede naming magamit pang bili ng kahit tigit-tigisang ticket pa uwi sa Pinas in case of emergency, worst case scenario. So, meron akong tinatabing cash on hand. Pero, pwede rin na i-keep natin sa bangko, like savings na may maliit lang na interest rate. Or, pwede rin naman siyang ilagay sa fixed deposit, like dito sa UAE. Meron ako yung sa akin, kasi matagal na ako dun sa bangko ko, talagang mula nang dumating ako dito, dun na ako yun na talaga yung bangko kung nasan lahat ng savings. So, nung nag-open ako ng fixed deposit, ang ino-offer lang nila is 3.15%. Pero, kinausap ko talaga, nagpunta ako sa branch, nag-request ako since matagal na nila akong client. So, pumayag sila ng 4.05%. Yun, in 1 year, so pwede ako makuha ng interest na 4.05%. And at the same time, kung emergency, pwede kong hugutin yung pera na hindi magagalaw yung principal. So, guaranteed yung principal amount. So, pwede rin yun. Hindi naman kailangan na lahat ng pera natin nasa bag lang natin or sa kung saan nakatago dito sa bahay natin. So, pwede rin na ipasok natin sa bangko para at least nag-earn pa rin siya ng interest. Kasi nga, di ba, pag nakatago lang yung pera mo, bumababa yung value lalo mas mataas yung inflation na meron tayo or yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So, that's one place where you can save your money. For example, ang pinag-iipunan naman natin is yung
college fund para sa mga anak natin. Like for example, kami. So kami kasi, 'di ba, ang plano na namin is sa Pilipinas na talaga kami for good. So doon ko na pag-aaralin ng college yung mga anak ko. So pwede kong i-invest yung pang college fund naman nila na pinag-iipunan ko, pwedeng i-invest sa Pag-ibig MP2. Kasi tama-tama yun is for 5 years. So, in 5 years time, hindi ko siya pwedeng galawin. So, tama-tama, mag-iipon lang siya doon and mag-earn ng interest. And ang kagandahan pa din kasi nung Pag-ibig MP2, pwede mong dagdagan ng dagdagan monthly yung in-invest mo doon. So, at least, yun nga, pwede mong iset yung ano ba yung target mo and then ipon ka ng ipon hanggang ma-reach mo yung target na yun for the college education of the children. Pero syempre, depende sa inyo yun. Kung saan nyo pag-aaralin yung mga anak mo kasi ninyo. Kasi syempre, baka iba sa kanila gusto nyo pag-aralin sa abroad, sa ibang bansa pa, or dito din sa UAE. So, pwede nyo rin dun i-invest yung pera na pinag-iipunan nyo para hindi malulugi sa exchange rate. 'Di ba? Kasi fluctuating din kasi yun eh. And another thing, like for example, ang pinag-iipunan naman natin is retirement fund. So, yung retirement fund, like para sa amin ulit, kasi nga, uuwi din kami sa Pilipinas. Kaya alam nyo, dun nga sa mga iba kong video, sinabi ko na importante na kahit nag-uumpisa pa lang tayo na OFW, alam na natin, meron na tayong goal, kung saan rin ba talaga natin planong manatili or kung ano ba yung goal nga natin kasi para mapaghandaan natin. Kasi kung gusto pala nating mag-migrate pa sa ibang bansa like Canada or US, so iba naman yung diskarte na kailangan natin gawin doon pag magsisave tayo and mag-i-invest. Pero kung like katulad namin na sa Pilipinas din namin gustong mag-settle down talaga, mag-retire, so lahat ng plano namin nakaikot na siya sa pag-uwi namin sa Pilipinas. So, kung retirement fund nga yung pinag-iipunan ko, pwede akong mag-invest ng lupa. Kasi, kunwari, pagtanda namin, gusto lang namin simpleng buhay sa probinsya, simpleng bahay, pero may malaki kang bakuran, may farm, na pwede mong pagkuhaan lang ng may maliit ka lang na fish pond doon, meron kang mga free-range chicken, tapos may mga puno. So, yun, pwede kong pag-umpisahan na part na ng retirement fund ko yan, na ilalagay ko na doon. And, pwede ring i-invest ko sa stock market. Kasi yung stock market, in the long run talaga, long-term investor kasi ako. So, in the long run, tataas pa rin naman yung kikita ka pa rin sa stock market. Pero syempre volatile kasi yun. So, kung medyo hindi mataas yung risk appetite natin, mas maganda dun tayo sa mga mas safe na investments. Pero, yun, sa stock market, I've been investing in the stock market for 10 years now. And so far, in that 10 years, nung tinignan ko naman yung portfolio ko, nag-grow na siya ng 16% as of July. Kasi based sa market price nun. Pero ngayon, mababa kasi yung market. So, actually ngayon, negative ako by around 2% yung aking portfolio. Pero, overall, pag tinignan mo siya, nag-increase na siya ng 16%. So, yung stock market kasi, yun nga, volatile. So, kung nandun na tayo sa prime time of our lives, hindi na masyadong maganda na mag-invest ka sa stock market kasi nga, volatile yun. And, baka lagi tayong kinakabahan na maubos yung ating pinaghirapang savings. So, ngayon, habang bata pa tayo yun, pwede tayong unti-unting mag-save sa stock market. Ilagay dun yung ipunin natin dun yung ating retirement fund kasi kung maraming years pa naman ahead of us, for sure, makakaipon tayo dun and makakakuha rin tayo ng dividends. So, yun ang isang magandang investment for retirement fund. Number 5,
maintain discipline in our finances. So, kung sinet na natin yung ating specific and measurable financial goals, alam na natin kung ano yung gusto nating ma-achieve, alam natin kung para saan, then let's stick to it. We have prioritized, alam natin kung ano yung priority natin. We have set an order to our finances. Alam natin kailan ko dapat pag-ipunan tong emergency fund, yung travel fund, yung college fund ng mga bata, yung retirement fund. So, alam ko na. Then, sundin natin dapat yung sinet natin na financial goals for ourselves based on our priority, the order that we have set, and keep it in that place where we want to keep it, the best place to keep it, whatever it may be, in fixed deposits, regular savings account, in mutual funds, Pag-ibig MP2, or in the stock market. Let's keep it there. Wag yung kapag may nagkulang yung income, huhugutin natin yung ating mga tinabi and kakalimutan na natin. Dapat, especially for the emergency fund, pag nagkaroon ng emergency, kuha natin, and then, pag okay na, unti-unti natin yung ibalik ulit, punuin ulit natin yung emergency fund natin. Yung retirement fund, nasa stock market, let's keep it there. Paikot lang natin ang paikot. Huwag nating i-withdraw kasi sayang yung compounding interest kung hindi natin ibabalik yung funds natin doon, 'di ba? Like for example din sa MP2, sa Pag-ibig MP2, yung dividends natin. Kung hindi pa naman natin gagamitin, hindi natin kailangan, ipasok lang din natin doon. And syempre important na i-maintain nga natin yung discipline natin sa finances natin. As much as possible, let's not spend beyond our means. Kasi if we keep on spending beyond our means, laging mas mataas yung expenses natin kaysa sa income natin, wala tayong maiipon. So, let's reduce our expenses, not spend on unnecessary things. Pero kung sagad na talaga, mas mataas pa rin yung expenses kaysa sa income, then maybe we have to think of another way to earn an extra income. Dapat laging mas mataas yung income natin kaysa sa expenses natin para makasurvive tayo. Kasi pag mas tumaas yung expenses, mapo-force tayo na mag-loan, kakainin lang ng loan interest yung ating pinaghirapang income. So, let's try our best to avoid that situation. So, yun lang. So, just to summarize, the 5 ways to effectively save and invest your money. First, have a specific and measurable financial goals. Next, number 2, prioritize. Number 3, set an order to your finances or to your financial goals. Number 4, find the best place to keep your funds or to invest your money. And number 5, to maintain discipline in our finances. So, I hope nakatulong tong video na to sa inyong lahat. And let's start now. Let's start with the first step. Sulat na natin ano ba yung financial goals natin. Ano ba yung goal natin, bakit tayo nag-abroad. And list down na natin yan. Kasi iba pa rin yung nakikita natin. And alam natin, aware tayo kung saan napupunta yung ating pinaghihirapang trabaho, pinaghihirapang income. So, thank you for taking the time to watch this video. Yun nga, sana nakatulong to sa inyo kahit papano. And please like and subscribe to this channel and share it to your friends para lalo na sa mga sa tingin yung matutulungan ng video na to, lalo na sa kapwa natin mga OFWs. And also, click the notification bell para pag may bago kong video,
makikita nyo agad. Although every Saturday naman ako nagpo-post. So, abangan nyo lang lagi. So, thank you so much and take care. Bye!